Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, kaliwat kanan po mga kabida, yung batikos po ngayon kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico mula sa mga kaalyado po niya dati okay, nasa kasalukuyang administrasyon po dahil ho sa kanyang pasabog po mga kabida kung saan po ay idinawit po niya ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na siyang mastermind. May pakana po mga kabida doon po sa 100 billion pesos po na kanyang in-insert po doon po sa 2025 national budget. Kaya yung mga kritiko po ng administrasyon nagtataka po ngayon mga kabida kung bakit bigla hong kumambyo ito pong mga kaalyado po ni Zaldico Tila ang tingin po nila sa kanya, traidor, walang kredibilidad, magnanakaw, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong reaksyon ni Congressman Sid Ungab, isa po sa mga kritiko po ng administrasyon at isa po sa mga nagsampa po ng petisyon po mga kabida dyan po sa Korte Suprema, patungkol ho sa legalidad at validity po mga kabida ng 2025 national budget Ito yung kanya hong sinabi po bilang reaction po sa pambabatikos po mga kabida ng mga dating kaalyado po ni Zaldico sa kanya po mga kabida. Ito, bakit ngayon nyo lang kini-question ang kredibilidad ni Zaldico? Okay? Ito ang tanong ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab kaugnay ng kontrobersiya ng sunod-sunod na revelasyon at dokumentong ibinahagi ngayon ni Zaldico laban kay Romualdez at Marcos Jr. Ayon kay Ungab, nakakapagtaka raw kung bakit ngayon lang biglang kinwestiyon ang kredibilidad ni Ko. Gayong 3 taon itong pinagkakatiwala ang pangunahan ang pagbuo at pagpasa ng pambansang budget. Sa kanyang punto, iginiit ni Ungab na kung talagang duda ang ilan sa kredibilidad ni Ko, bakit hindi ito lumabas noon pa habang hawak nito ang isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso. Ito yung sinabi po ni Ungab po mga kabida. 3 taon ninyong ginawang chairman ng Appropriations Committee si Zaldico. 3 taon ninyong pinagkatiwalaan magpasa ng national budget. Why are you questioning his credibility only now? Bakit hindi ninyo iyon naisip noon pa? Okay? Yun nga Yun yung tanong. Bakit po ngayon lang po sila parang gigil na gigil po dito ho kay Zaldico mga kabida, matapos pong nagpasabog ito mga kabida, laban ho sa Marcos administration. Kung tutuusin po isa po ito si Zaldico mga kabida sa pinagkakatiwalaan po ng Marcos administration. Mantakin nyo hinirang po bilang chairperson po ng House Appropriations Committee, isa sa mga sensitibo at importanteng committee po ng House of Representatives po mga kabida. Bakit sensitibo? Kasi po yun yung namamahala po sa pambansang budget mga kabida Alright? So pera po ang pinag-usapan dyan. Okay? Pagdating ho sa committee po ni Zaldico, yung Committee on Appropriations mga kabida. Hindi ka basta-basta ilagay dyan kung wala hong trust and confidence, lalong-lalo na po mga kabida ang House Speaker sa inyo. Okay? Syempre naman po alam naman po yan ng Pangulo po mga kabida na ang itatalaga dyan mga kabida bilang chairperson po ng Committee on Appropriations ito hong si Zaldico. So, since andyan siya for 3 years mga kabida, aprobado po yan ng Pangulo. Okay? So, doon pa lang makikita mo yung trust and confidence po ng Marcos administration po sa kanya bakit biglang tumambling itong mga kaalyado po ngayon, Mga dating kaalyado po ni Zaldico, Narinig ko one time, tinawag na traidor po, ni Yusek Claire Castro itong si Zaldico. Matapos pong inilabas nito, yung unang video po mga kabida kung saan po inakusahan po niya itong si Pangulong Marcos bilang
mastermind, nag-utos daw sa kanya sa pamamagitan po ni DBM Secretary Mina Pangandaman na i-insert yung 100 billion pesos po doon po sa BICAM, mga kabida. Okay? Tapos inakasuhan pa ni Yusek Claire Castro ito kung si Zaldico na nagsisinungaling kasi kung tutuusin po pwede naman daw ipasok daw ng Pangulo doon po sa NEP yung sinasabi ho ni Zaldico na 100 billion pesos bakit doon pa sa BICAM so doon pa lang nagdududa na ito hong Malacanang doon po sa motive ni Zaldico kung bakit po niya isiniwalat ito, mga kabida so sa madaling salita kini-question po nila yung credibility po ni Zaldico patungkol ho dito, mga kabida okay kung tutuusin po, mga kabida wala hong ibang meron pong kredibilidad pagdating ho sa budget. Ito kung si Zaldico kasi insider po yan. Insider po, mga kabida, ito kung si Zaldico Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito kung reaction po ni dating PACC chairman Greco Bilica Okay? Eto po. Zaldico may kredibilidad, insider, bagman at nakakaalam sa takbo ng sindikato. Ito ang reaksyon ni dating PACC Chairman Greco Bilica sa Part 2 ng expose ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na nagdudugtong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y 100 billion pesos anomalya sa budget insertions at nagkumpirma sa naunang testimonya ni Orly Gutesa sa Senado. Sa kanyang pahayag, direkta niyang tinukoy ang bigat ng testimonya ni Ko at hindi nagmumula sa pagiging inosente nito, kundi dahil insider ito at bahagi umano sa mismong sindikatong nagmamaniobra ng pondo. Okay? Ito yung sinabi po ni Bilica, mga kabida. May kredibilidad si Zaldico dahil siya mismo ang nasa loob. Siya ang bagman, pinagkakatiwalaan at chairman ng Appropriations Committee sa Kongreso na naghanda ng korap na budget, nagpapatakbo ng sindikato at ayon sa kanya, siya ang nag-deliver ng pera kina BBM at Martin. Giit ni Bilica, hindi na sapat ang simpleng pagtanggi o pagbaliwala sa mabigat na paratang ni Ko. Okay? Kailangang sagutin ito ni BBM at Martin ng diretsahan. Hindi pwedeng denial at hindi pansinin. Dagdag pa niya, mas paniniwalaan ng publiko si Ko hindi dahil malinis ito, kundi dahil bahagi raw ito ng mismong operasyon. Dahil naniniwala na ang tao sa sinasabi ni Zaldi, di dahil wala siyang kasalanan, pero dahil kasama siya sa sindikato at sa posisyon, kapangyarihan at trabahong hinahawakan niya sa grupo nila at Kongreso. So, may punto po. Ito hong si Greco Bilica, mga kabida. Siya yung nasa loob insider, Okay, so alam po niya yung pasikot-sikot po, mga kabida. Yung kanya hong ginagawa po doon, alam po niya yon. Okay, alam po niya kung bakit ginagawa po niya yon at alam po niya kung sino po nag-utos po sa kanya, mga kabida. Okay? And do you think, ito, kaya ho bang maniubrahin po ni Congressman Zaldico yung budget po, makabida, kung wala hong basbas sa pinakamataas, And do you think kaya hong mag-isa lang po na gawin ni Zaldico ito hong kanyang ginawa doon po sa budget? Kung wala hong basbas mula sa mga makapangyarihan po, mga kabida, mantakin nyo marami pong mga representatives dyan po sa BICAM. Hindi lang po si Zaldico ang nandun, okay? Meron pong mga kasamahan niya sa House of Representatives at lalong-lalo na po,
meron pong representatives, meaning marami po mula sa Senate, mga kabida. And do you think hindi po yan pwedeng busisihin po pagdating ho dyan sa BICAM, mga kabida? Kung walang basbas yan ng Pangulo at sariling-sarili lang po yan, ni Zaldico, do you think hindi po sisitahin ito kung si Zaldico, mga kabida? Think about it, Yan yung pagnilay-nilayan po natin, mga kabida. Kung ito bang sinabi ni Zaldico, ito pong pasabog ni Zaldico, wala kong bigat, puro lang po kasinungalingan, mga kabida. Diba? Tapos, meron pang mga resibo. Okay? Alam ko, bago po napagdesisyonan po ni Zaldico na lumabas po, mga kabida, at magsabi po ng totoo, pinag-isipan na po yan niya, yung kanya hong depensa, at kung sakali hong tatanungin po siya dun po sa mga ebidensya, meron na po yung mga ebidensya na yan. Yun ngang intro niya dun sa kanyang first video, mga kabida, sinabi po niya, yung lahat po niyang sasabihin, mga kabida, meron pong resibo, may mga pangalan, may mga ebidensya. Okay? Ayun, balik po tayo dun ho sa tanong po ni Congressman Sid Ungab. Bakit ngayon lang po? Sinasabi po ng mga taong dati hong kasama po, mga kabida, ni Zaldico, dati hong kaalyado ni Zaldico, na wala ho siyang kredibilidad. Traidor po sa bayan, mga kabida. Okay? Yun yung malaking tanong Kasi nung una, praise na praise po sila kay Zaldico, kaya ginawa po nilang chairperson Kasi magaling. Okay? At saka, siguro, may alam po sila, sa kakayanan po ni Zaldico pagdating ho, mga kabida, sa mga sikreto. Okay? Kaya, yun, ginawa kong operator po dyan po sa House of Representatives po, mga kabida. Okay? So, yun yung malaking tanong po. Bakit ngayon lang po? Porque ang idinawit po niya, yung patron po nila, mga kabida, ang Pangulo mismo ng Pilipinas. Okay? So, nakakaduda din. Okay? Nakakaduda din. Anyway, abangan po natin kasi meron pa pong part 3, doon po sa kanya hong expose po, mga kabida, yung kanyang pasabog po. Yun yung aabangan po natin. Kasi, bawat video po, mga kabida, unting-unting may mga na-reveal na sagot na mga tanong, Okay? Yung una po, sino po yung mastermind doon ho sa insertion? So, ang kanyang sinabi, ang nag-utos do sa kanya, mga kabida, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pangalawa po, okay, may katibayan ba siya doon po sa mga dineliver po na pera sa kanya, mga kabida, at doon po kay Pangulong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, Okay? So, ipinakita po niyang mga maraming maleta po, mga kabida, na sinasabi po niya na yun daw yung ginamit doon po sa pag-deliver po ng pera, mga kabida. Okay? At na-notice ko lang po doon po sa date, sa post po, sa ipinakita po ni Zaldico, kasama yung mga maleta po, mga kabida, March 11, 2025. At alam niyo ba kung ano po itong March 11, 2025? Ito po yung date kung saan po hinuli, mga kabida, at idinala po, sa The Hague, Netherlands, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ano po yung significance po doon ho sa mga maleta na yon? In cash yung nakalagay po doon, doon sa tag na yon, mga kabida. So, ano po ang kaugnayan po doon ho sa mga maleta na posibleng meron pong laman na pera po, mga kabida, doon po sa date, March 11, 2025, kung saan po hinuli po nila at dinila po, mga kabida, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yun yung aabangan po natin sa susunod na video ni Zaldico. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.